Class rules. Respect your teacher and classmates. Always listen when someone is talking. Be polite to others and come to class prepared. Ang mga simbolong ito ay ating nakikita sa mga pampublikong lugar. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang, unang hanay at ikalawang hanay. Tara, sagutan natin. Unang simbolo. Ito ay may kapansanan sa katawan. Tama. Ikalawang simbolo. May kapansanan sa pagsasalita. At ikatlong simbolo, kapansanan sa pandinig. At ikaapat na simbolo ay may kapansanan sa pag-iisip. At ikalimang simbolo ay may kapansanan sa paningin. Tama! Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Magaling mga bata. Hello learners! Welcome to another lesson full of excitement and understanding. Today is a new day. Are you ready? Hello kids! This is Teacher Marge, your teacher in GMRC 4. How are you today? Alright, that's good. Now, are you ready for our new lesson for today? That's great, class. Our lesson for today is all about sariling pagkilala sa mga natatanging taong may kapansanan o person with disability sa ating pamayanan. And here is our learning objectives. Mga bata, lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. May ilan sa atin na mahusay sa pagguhit, magaling umawit, at may ilan naman na mabilis matuto. Pero alam niyo ba na may mga taong nasa paligid natin na kahit ang may kapansanan ay patuloy pa rin nagpapakita ng galing, tibay ng loob at pagmamahal sa kapwa. Sila ay tinatawag na person with disability. Ano kaya ang kanilang mga kalagayan ngayon? Paano natin sila mauunawaan at papahalagahan? At higit sa lahat, paano natin sila matutulungan na maging bahagi ng ating lipunan? Ayon sa revised Philippine Registry Form para sa PWD V3.0, ito ang mga uri ng kapansanan. Bingi at hirap sa pandinig, kapansanan sa intelektual, kapansanan sa pagkatuto, kapansanan sa pag-iisip, orthopedic disability, physical na kapansanan, psychosocial disability, and kahinaan sa pagsasalita o mahirap magsalita ng maayos at kapansanan sa paningin. Ngayon, ang pinakauna na mga uri ng kapansanan ay ito, ang bingi at hirap sa pandinig. Ito yung mahirap sila makarinig ng maayos. At ikalawa naman ay kapansanan daw sa intellectual, mabagal magdesisyon o mag-isip. Then, tatlo ay kapansanan sa pagkatuto. Nahihirapan silang matuto dahil meron silang mga kapansanan sa mga kanilang pag-iisip. At kapansanan din sa pag-iisip, hirap mag-isip na mabuti. Meron ba kayong mga kakilala na mahirap sila mag-isip or may kapansanan pala sa pag-iisip? Magaling! Tama yon. At ika-5 ay yung orthopedic disability, ay yung may kapansanan sila sa kanilang buto o katawan. At saka physical na kapansanan. Physical na kapansanan, hirap gumalaw o kumilos. At psychosocial disability naman ay may problema sila sa
pakikisalimuha sa mga tao sa paligid. 8 naman ay yung kahinaan sa kanilang pagsasalita o hirap sa pagsasalita ng wika. At lastly, yung number 9 is kapansanan sa paningin. Mahirap sila o mahina ang kanila o walang paningin. Wala silang paningin, wala silang makita. So, may mga sikat na tao na nagtatagumpay sa kapansanan upang masunod ang kanilang pangarap. Like for example, kang Stevie Wonder. Si Stevie Wonder ay singer at ipinanganak na bulag. Nagpasikat siya sa kantang I Just Called to Say I Love You. Si Stevie ay pinanganak na premature na nagresulta sa isang kondisyon na kilala bilang retinopathy ng prematurity na humantong sa kanyang mga retina na matagal. Kanyang pagkabulag ay hindi naging hadlang sa kanyang pag-iisa or pagiging isa sa pinaka-dakilang sikat na musikero sa lahat ng panahon. Sabi niya, just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision. Hindi ibig sabihin na kulang paggamit ng mata ang isang tao ay kulang din sa pangitain. Meron ba kayong mga kakilala na merong mga sakit sila sa mata yung hindi sila makakita? Yes, Michelle? Tama! Mabuti, Michelle. At ano ang kanyang mga kahanga-hangang ginagawa para ano ang kanilang mga kahanga-hanga na ginagawa upang magtagumpay sa buhay? Mabuti naman kung ganon. Meron naman akong isang example pa na isang mga sikat na mga tao na nagtagumpay sa buhay kahit mayroon silang mga kapansanan. Si Nick Vujicic, ang evangelist o ipinanganak na walang paa. May akdang librong Life Without Limits. Si Nick ay ipinanganak na sa Melbourne na may kondisyon kilala bilang tetramilia o humantong sa phocomelia. Nangangahuluang ito siya ay ipinanganak na walang paa at walang kamay at paa at walang kamay. Ang kahanga-hanga sa kanya ay ginamit niya ang kanyang kapansanan upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao o mabuhay ng kasiyasiya. Sabi niya, I have the choice to be angry in God for what I don't have or be thankful for what you have. Mayroon akong pagpipilian magalit sa Diyos o para sa kung ano ang wala sa akin o magpasalamat sa kung ano ang mayroon ako. Naiintindihan niyo ba? Yung example ko kay Nick Vujicic. So, meron akong mga katanungan sa inyo. Base sa inyong base sa ating tinalakay ngayon, ano pala ang mga ibig sabihin o ano pala ang binibigay na aral para sa atin ng mga taong iyon? Yes, tama. Respeto sa kanila. Dahil kahit mayroon silang mga kapansanan, ay nagtagumpay pa rin sila sa kanilang buhay dahil ginamit nila ang kanilang kapansanan para sa ikakabuti ng kanilang buhay. Hindi lamang sila naghanap buhay ng wala, pero mayroon silang ibinubuga na mga pangarap sa kanilang mga sarili na kahit mayroon silang kapansanan ay nagiging matagumpay pa rin sa buhay. Naiintindihan niyo ba? Tama! Ngayon, meron ako sa inyong ibibigay na activities o meron tayong activity ngayon na tinatawag na
biography template card. Kung sino ba naman ang tinatawag natin biography template card. Bibigyan ko kayo nito ng isa-isa at sasagutan niyo ito. Kung sino lamang ang inyong mga kakilala na mayroong mga kapansanan, mayroon ditong nakalagay na kanilang pangalan, edad, ano ang kanilang kapansanan, saan sila nakatira, ano ang kahangahangang katangian na tinataglay ng kanilang tinataglay, o ano ang kanilang mga hanap buhay. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ang ating biography template card. At mamaya, bubunot ako ng isa sa inyo upang magpresenta ng inyong sagot sa harapan. Naiintindihan ba? Magaling! Ngayon, magsimula na kayo. Yan. Tapos na ba ang lahat? Mabuti naman, ipasa niyo ang inyong mga biography template card sa unahan. Ngayon, bubunot na ako kung sino ang magprepresenta nito sa harapan. Si Jica Pearl Castillones. Okay, Jica, pumunta ka dito sa harapan. Salamat, Jica Pearl! Bigyan natin si Jica ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling! Salamat, Jica, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong sagot tungkol sa mga taong may kapansanan sa ating pamayanan. Ang sagot doon ni Jica ay ang taong ngayon ay mayroong sakit sa kanyang paa o wala siyang isang paa. Ang taglay na kahangahangan niyang katangian ay mabait siya, may takot sa Diyos, at mayroong magandang asal sa kapwa niya. O maraming salamat, Jica, dahil ang taong ngayon ay nagbibigay inspirasyon din para sa iyo upang magtagumpay sa buhay. Naiintindihan niyo ba ang lahat ng sinasabi ni Jica? Tama! Ngayon, kung meron akong mga iba't ibang katanungan sa inyo, pero dapat sagutan niyo ito sa isang malinis na papel. Naiintindihan ba? Mga katanungan. Okay. Sa lahat ng panahon, meron talaga tayong mga kakilala na ang hirap talaga nila mamuhay dahil meron silang mga kapansanan. Pero ang Diyos ay mabait dahil binigyan sila ng mga kakayanan upang magtagumpay sa buhay. Like for example, marunong silang umawit, marunong silang kumanta, sumayaw, o mag-drawing, magguhit. At ang iba naman ay marunong sila mag-isip o madali silang magtuto o fast learner. So ano dapat ang gagawin natin sa kanila? Kung makakita man tayo ng mga taong may kapansanan, ano ang gagawin natin? Tama, ang pagiging o magbigay respeto sa kanila. Mabuti naman kung gano'n dahil ang mabuting tao ay ipinagpapala ng Diyos. Wala na ba kayong katanungan? Mabuti naman kung gano'n. Magsitayo ang lahat. Goodbye, class. Bye!